DWILS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa na siguro sa mga pinakamasakit na kwento ng pag-ibig ay ang mga taong pinagtagpo ng kapalaran pero hindi tinakdang magkatuluyan. Minsan, ito ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng magagandang karanasan at nagpapaalala sa hindi malilimutang nakaraan. Ikaw, ano ang gagawin mo kung bibigyan ka ulit ng tadhana ng pagkakataong makatagpong muli ang iyong totga? Sa buhay, may mga tao talagang akala natin ay sila na ang the one. Pero minsan dahil sa mga hindi inaasahang dikta ng kapalaran, ang ating the one ay nagiging the one that got away. Maswerte ka kung mabibigyan ka ng ikalawang pagkakataon para maibalik sa dati ang lahat. Pero ang iba sa atin ay katulad ng letter sender natin. Ngayong araw na ang inaasahang second chance ay huli na noong dumating. Dear Papa Dudut, lahat naman po siguro tayo ay nakaranas ng magkaroon ng totga o the one that got away sa ating buhay. Sadya lang siguro talagang may mga taong dadaan lang sa ating buhay na hindi naman pala nakatakdang maging parte ng ating mundo. Ako po si Elvin, 33 years old at isang government employee sa lugar na hindi ko na lamang po papangalanan para sa aming privacy. Sumulat po ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento namin ng first love kong si Dina at kung paano kami pinagtagpo pero hindi tinadhana. Magsisimula po ang kwento ko noong 18 years old pa lamang kami, Papa Dudut. Pareho kami noong university students ni Dina. Accounting po ang naging kurso ko samantalang nursing student naman siya. Malawak po ang university na pinag-aaralan namin kaya kung iisipin ay parang imposibleng magkita ang landas naming dalawa dahil magkalayo ang building ng accountancy at nursing. Sa kasagsagan ng celebration ng foundation day ng paaralan namin ay doon ko unang nakita si Dina. Nakatambay ako noon sa may cafeteria, Papa Dudut. Noong una ko siyang makita, sa dami ng tao sa lugar na yon ay mabilis na napunta sa grupo nila ang atensyon ko dahil sa suot nilang costume. Kung tama ang pagkakaalala ko ay meron silang dance presentation ng araw na yon. Dahil sa curiosity ay pinanood ko ang sayaw nila. Sa oras na yon ay agad po akong nabihag ng angking ganda at talento ni Dina. Akala ko noon ay yun ang huling beses na makikita ko siya pero sabi nga nila, Papa Dudut, ay mapagbiro ang tadhana. Nagkita ulit kami ni Dina. Nangangailangan noon ang grupo nila ng taong magdadrive para dalhin ang naglalakihan nilang props na gagamitin sa isang cheer dance competition. Dahil kamag-anak ko ang coach nila ay hiningan niya ako ng pabor na ipag-drive sila na pinagbigyan ko naman. Hi kuya, ikaw ba magte-drive ng sasakyan? Ako nga. Kuya, pasuyo naman. Patulong na lang kami sa pagbuhat, pwede ba? Oo naman. Sige, ano bang isasakay? Konti na lang naman, naisakay na nila yung iba eh. Pasensya ka na ha, bukas na kasi yung laban namin. Ganun ba? Good luck sa laban nyo ha. Pero hindi ba dapat nagpapahinga na kayo ngayon? Kaya nga eh, kaso may last minute changes sa rules sa paggamit ng props. Nag-OT tuloy kami para palitan yung ibang props. Ang hassle naman nun. Bukas na yung laban nyo tas biglang magpapalit ng rules? Sinabi mo pa. Pero minor changes lang naman, yakang-yaka na namin. Ito na ba yung isasakay? Usog natin dun. Yan. Akin na to. Ano pang kailangan dalhin? Wala na ba? Wala na, yun lang. Salamat. So ano? Tara na? Sige, para matapos na to at makapagpahinga na rin kami. Guys, sakay na lang kayo sa likod.
Pwede bang samahan mo na lang ako sa harap para may makausap ako habang nagda-drive? Sure! Yun. O ano? Alis na tayo? Let's go! Hindi ka naman ba namin naaabala? Hindi naman. Bored nga ako sa bahay. Mabuti na to para may ginagawa naman ako. Sorry, hindi ko natanong. Ano ngang pangalan mo? Elvin, ikaw? Tina. Nice to meet you. Nice to meet you rin. Alam mo, pangarap ko ding mag-drive ng truck eh. Kung pwede nga lang ako na dapat nag-drive nito eh. Marunong ka mag-drive ng 4 wheels? Oo naman, tinuruan ako ng papa ko. Kaso hanggang ngayon wala pa akong lisensya. Kaya no choice kami kundi magpatulong sa'yo. Anong year mo na ba? Ako? Second year, BS Nursing. Ikaw, nagtatrabaho ka na ba? Ha? Hindi. Second year din ako. Accountancy. Oh my gosh! I'm so sorry. Akala ko nag-work ka na. OMG, nakakahiya. Mukha na ba akong matanda? Di naman. Actually, ewan ko ba kung bakit bigla na lang akong nag-assume. Sorry talaga ha. Okay lang. So, saan ka nag-aaral? Actually, same school tayo. I see. So magkaedad lang pala tayo? Grabe, nakakahiya talaga. Pagpasensyahan mo na tong bunganga ko ha. Minsan asyumera lang talaga ako eh. Okay lang. Sanay naman na ako na pagkakamalang mas matanda sa edad ko eh. Sabi nga ng mga kaklase ko, masyado raw mature ang itsura ko. Hindi naman. Actually, ngayong tinitingnan kita, di ka naman mukhang mama. Ang awkward tuloy. Ganto na lang. Bumawi ka na lang sa akin. Paano ba ako makakabawi? Paano nga ba? Teka. Kung i-treat mo na lang kaya ako bukas pagkatapos ng competition nyo. Okay ba yun? O sige, total tinulungan mo naman kami ngayon. Ang tanong, manunood ka ba bukas? Siyempre naman manunood ako. I-cheer kita. I mean, yung school natin pala. Matapos ang unang pagkikita namin noon, Papa Dudut, ay doon na rin nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Dina. Bukod sa maganda at matalino rin siya, kaya naman mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kanya. Pastor po ang tatay ni Dina kaya lumaki siya sa isang konserbatibong pamilya. At dahil dito kung kaya't medyo natakot ako noon na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ayoko kasing masira ang nabuong pagkakaibigan naming dalawa dahil baka mabigla ko siya kapag inamin kong may gusto na ako sa kanya. Sa pagtagal ng panahon ay mas lumalim ang pagkakaibigan namin ni Dina. Dahil sa pagiging close ko sa kanya ay napalapit na rin ako sa mga kaibigan niya. Nakilala ko si Migs, ang lalaking masasabi kong naging karibal ko sa pag-ibig ni Dina. Kasamahan siya ni Dina sa dance crew kung saan silang pareho miyembro. Mas matagal ang naging samahan nila, Papa Dudut. At hindi tulad ko ay sobrang open ni Migs sa pagkakaroon niya ng interes kay Dina. Kwento nga sa akin ng mga kaibigan nila ay matagal na raw na nanligaw si Migs kay Dina pero hindi pa raw talaga siya handa na pumasok sa isang relasyon. Dahil sa kalamang ito ay naisipan ko na lang na sarilinin ang pagmamahal ko para kay Dina. Uy bro, kamusta exam? Okay naman. Katatapos lang. Tapos na ba practice nyo? Si Dina. Umuwi na. Maagang nagpaalam kanina kasi magre-review daw. Maaga pa raw exam bukas eh. Ganun ba? O sige. Mauna na rin ako ha. Bro, teka lang. May tatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano yun? Napapansin ko kasi recently na masyado na kayong close ni Dina. Lagi ko kayong nakikita na magkasama. May something na ba sa inyong dalawa? I mean, magjowa na ba kayo? Bakit mo naman natanong yan? Magkaibigan lang kami ni Dina. Alam mo naman na ayaw pa niya magka-boyfriend, di ba? Tsaka alam kong may gusto ka sa kanya. Kaya bakit ko naman siya agawin sa'yo? Alam mo bro, hindi ko naman pag-aari si Dina eh.
Oo, nanliligaw ako sa kanya pero manliligaw lang ako. Wala akong karapatang pagbawalan ng ibang lalaki na magkagusto sa kanya. Kaya kung may gusto ka sa kanya, walang problema sa akin yun. Ah, ito naman. Wala akong gusto sa kanya. Magkaibigan lang talaga kami ni Dina, promise. Ako pa niloko mo. Pareho tayong lalaki. Alam ko yung mga titig mo sa kanya. Sa totoo lang, nakikita ko nga sarili ko sa'yo eh. Yung mga pasimpleng tingin. Yung dumadayo ka pa talaga dito kahit ang layo ng building nyo sa amin. Huwag mo nang i-deny ang feelings mo sa kanya. Halata naman eh. Hindi ka ba magagalit kung magkagusto rin ako sa kanya? Well, normal lang naman siguro yung magselos ako pero yung magalit? Wala akong karapatang magalit. Saka, sport naman ako eh. Akala mo ba tayo lang may gusto kay Dina? Maraming nakapila sa kanya bro. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Madami eh. Lahat ng qualities ng ideal girl ko, nasa kanya na. Siyempre, maganda, sexy, tapos matalino pa at independent. Siya yung tipo ng taong lalabanan kapag alam niyang ikaw ang mali. Mabait din. Basta, madami. Ikaw, ba't mo siya nagustuhan? Ako? Paano ba? Ang hirap i-describe eh. Basta, nangyari na lang. Aminado naman ako na nung una ko siyang nakita, nahulog na agad ako sa ganda niya. Lahat naman tayo na love at first sight sa ganda niya eh. Kaya relate ako dyan. Pero ayun, parang gusto ko kasi siyang alagaan. Alam kong independent siyang tao pero gusto ko siyang bantayan eh. Gusto ko siyang ituring na prinsesa. Ganun. Hindi ko masabi yung tamang salita eh pero yun nga. Basta, yun na yun. In love ka nga bro. Paano mo nasasarili yan? Ba't di mo sabihin kay Dina yung nararamdaman mo sa kanya? Natatakot kasi ako eh. Baka iba pala ang tingin niya sa akin. Siguro natatakot lang ako na malaman na hindi niya ako gusto. Hindi mo yan malalaman kung di mo susubukan. Ibang klase ka rin no? Tinutulak mo ako sa taong type mo rin? Hindi ba dapat galit ka sa akin kasi magkaribal tayo? That's the thrill. Mahilig ako sa kompetisyon eh. Ang maganda pa dito, wala sa atin ang desisyon. Na kay Dina. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, may the best man win. Oo, may the best man win. Magkaribal man kami sa isang babae ay magkaibigan pa rin ang naging turingan namin sa isa't isa ni Migs, Papa Dudut. Sinunod ko ang payo niya sa akin na iparamdam kay Dina ang tinitibok ng puso ko. Niligawan ko siya at kahit natagalan man bago niya ako sinagot ay sa huli ako ang pinili niya mula sa mahabang pila ng mga lalaking nagkandarapa sa kanya. Si Dina ang first love ko, Papa Dudut, at ganon din siya. Ako ang kanyang first love at first boyfriend. Bago niya ako tinanggap bilang boyfriend ay isang hiling ang hiningi sa akin ni Dina, Papa Dudut. At yon ay ang pangakong hindi ko siya gagalawin hanggat hindi pa kami kinakasal. Hindi kasi niya sinusuportahan ang premarital sex at naiintindihan ko naman yon dahil lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya. Nagpatuloy pa rin ang pagiging magkaibigan namin nila Mig sa kabila ng pagbasted niya kay Dina. Tulad ng sinabi niya ay sport nga talaga siya. Dahil medyo stricto ang mga magulang ni Dina ay tinago muna namin ang relasyon namin habang nag-aaral pa kami. Saka lang namin ito sinabi noong makagraduate na kami sa kolehiyo. Agad na nagtrabaho bilang nurse si Dina, Papa Dudut. Samantalang pumasok naman ako sa isang private company bilang office worker. Hindi naman naging tutol ang mga magulang ni Dina sa relasyon naming dalawa dahil nairaos naman namin ang kolehiyo. At ngayon ay may sari-sarili na kaming trabaho. Pero ang malaking problemang dinanas naming dalawa ni Dina ay dumating noong ika-6 na taon ng aming pagsasama. Ito ay matapos kong malaman na nagdadalang tao na pala siya. Kaya pala kapansin-pansin ang tila pag-iwas sa akin ni Dina, Papa Dudut. Para bang lumalayo siya sa akin sa tuwing lumalapit ako sa kanya. Para ba siyang may sikretong tinatago sa akin.
Nung una ay hindi ko ito pinansin dahil baka wala lang siya sa mood at baka pressured lang siya sa trabaho, pero mas lumala pang ugali niya sa mga sumunod na araw. Naging irritable siya at palaging galit. Hanggang sa nakita ko ang pregnancy test sa bag niya. Doon ko nalaman ang totoo na 3 linggo na pala siyang buntis. Nangako kami sa isa't isa, Papa Dudut, na walang mangyayari sa pagitan naming dalawa ni Dina hanggat hindi kami humaharap sa dambana. Pero laking gulat ko noong malamang kong buntis nga siya. Alam ko na hindi ako ang ama ng kanyang dinadala, alam naming pareho yon. Hindi lang ako makapaniwala na magagawa ito sa akin ni Dina. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Dina ay nagalit ang mga magulang niya. Gusto kasi nilang magpakasal muna kami bago bumuo ng sariling pamilya. Yun naman talaga ang orihinal na plano, Papa Dudut. Pero hindi ko alam kung bakit at paano nagawa ni Dina na lokohin ako at magpagalaw sa ibang lalaki. Nagalit sa akin ang mga magulang niya kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Pero dahil sa pakiusap sa akin ni Dina ay hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Tinanggap ko ang galit nila at pangangatawanan ko na lang ang bata sa kanyang sinapupunan. Salamat hindi mo sinabi kay Papa yung totoo. Hindi naman matutunaw yung batang yan sa tiyan mo kahit sabihin ko sa kanilang totoo eh. Mas lalala lang ang sitwasyon. Ayokong mangyari yun. I'm sorry, Elvin. Pero paano nangyari to, Dina? Ha? Hindi ko alam. Hindi ko naman ginusto to eh. Nagulat na lang din ako. Hindi ko maintindihan eh. Paano nangyari sa'yo yan? Hindi pwedeng bigla na lang. Di ba? Nakiusap ka sa akin na walang mangyayari sa atin hanggat hindi tayo nagpapakasal. Nangako tayo sa isa't isa. Di ba? Hindi ko naman sinasadya eh. Nasa impluwensya ako ng alak ng gabing yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong ginawa ko. I'm really sorry. Alam mo, sana nakakabawas ng sakit yung pagsusori mo eh. Kaso hindi. Masakit pa rin eh. Niloko mo ko, Dina. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon? May idea ka ba? Ha? Sobrang sakit, Dina. Sobra! Aminado naman ako na may kasalanan ako sa'yo. Hindi ko naman tinatakbuhan yung pagkakamali ko eh. Pero sana naman mapatawad mo ko sa nagawa ko. June 15. Alam mo ba kung para saan yung date na yan? Yan ang target date ko na sana magpo-propose ako sa'yo. 2 weeks na lang, Dina. 2 weeks! Bakit hindi mo pa nahintay? Kung gusto mo nang gawin yun, nandito lang naman ako eh. Anytime, anywhere. Gagawin ko yun with you. Pero bakit sa iba mo pa gustong gawin? I'm sorry. Yan na lang ba ang kaya mong sabihin? Ha? Pasensya ka na pero wala pang magagawa yung sorry mo sa ngayon. Ano bang gusto mong sabihin ko? Galit din ako sa sarili ko, Elvin. Galit ako sa ginawa ko. Galit ako na hindi ko nakontrol ang sarili ko. Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo ngayon para mapatawad mo ko? Gagawin ko yun. Mahal kita, Dina. Wala naman akong ibang choice kundi patawarin ka eh. Pero hindi porket pinatawad na kita, ibig sabihin nun wala na yung sakit. Tiwala yung nasira sa atin. Hindi ko alam kung paano natin maibabalik yun. Maniwala ka sa akin. Hindi na mauulit yun. Isang beses lang naman nangyari yun eh. Hindi ko yun ginusto. Pangako ko sa'yo, Elvin. Wala nang mangyayaring ganon. Dina, kahit isang beses lang yun nangyari, wala na rin namang kwenta eh. Dahil buntis ka na oh. At niloko mo pa rin ako. Hindi ko lang talaga maintindihan eh, kahit anong explanation mo sa akin hindi talaga nagsisink in. Boyfriend mo ko. Pero bakit naghanap ka pa ng iba? Ano bang tingin mo sa akin? Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Kahit paulit-ulit ko pang sabihin, araw-araw ko pang pagsisisihan, basta lang mapatawad mo ko.
Elvin, mahal kita. Alam mo yan. Ayokong makitang nasasaktan ka. Kaso nasaktan mo na ako eh. And I'm so sorry. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Sinong ama? Mas mabuti na lang na wag mo nang alamin. Kalimutan na natin ang nangyari, please. Sino? Sabihin mo! Elvin! Sino? Si Migs! Masakit papadudot na malamang nakipag-sex ang nobya ko sa ibang lalaki. Pero mas doble pa ang sakit nung nalaman kong ginawa niya yon kasama ang isa sa mga tinuturing naming kaibigan. Sa dami ng lalaki, bakit si Migs pa? Isang beses silang nagtaksil pero dalawang patalim ang tumama sa likod ko nang malaman ko yon. Dahil sa sobrang galit papadudot ay nilabas ko ang katotohanan sa mga magulang ni Dina. Inamin ko sa kanila na hindi ako ang tunay na ama ng dinadala ng kanilang anak. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos papadudot dahil nilamon na ako ng matinding galit na naramdaman ko noon. At yon ang pinagsisihan ko hanggang sa ngayon. Sana hindi na lang ako nagsalita. Sana kinimkim ko na lamang ang katotohanan. Dahil sa pagbunyag ko ng katotohanan ay nagbago ang buhay namin ni Dina. Sa totoo lang papadudot ay willing naman talaga akong tumayo bilang ama sa magiging anak ni Dina. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanya sa puntong kaya kong alagaan at palakihin ang anak na hindi naman sa akin ang galing. Kaya ko silang patawarin sa nagawa nila basta't huwag lang malayo sa akin si Dina. Mabilis na nalaman ni Migs ang nangyari papadudot at dahil sa ginawa ko ay napalayo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Dina! Lumabas ka please! Kausapin mo naman ako! Anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mong pumunta dito, gago ka! Kailangan ko makausap si Dina! Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Bro, please naman! Hoy gago, wag mo nga ako ma-bro. Kung tinuturing mo akong kaibigan, hindi mo magagawa sa akin to. Hindi pa ba na-explain sa'yo ni Dina? Nakainom kami noon! Hindi namin alam ang ginagawa namin! Wag mo akong gawing tanga, Migs. Hindi ako bobo, ha? Napakatarantado mo talaga. Napakahayop mo. Paanong hindi mo alam ang ginagawa mo? Ha? Kilala kita. Malakas kang uminom. Sige, kunwari tatanga-tanga ako, Migs. Kunwari tatanga-tanga ako. So anong gusto mong sabihin? Tulog kayo nung nag-sex kayo? Kaya hindi nyo alam? Hindi gumagana ang utak mo habang nakapatong ka sa kanya? Ganon? Kahit gaano kalasing ang isang tao, alam pa rin niya ang ginagawa niya. Huwag na tayo maglokohang gago ka. Nalalasing din ako pero alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo sa'yo. Gusto ko lang kumpirmahin sa kanya ang totoo. Ako na magsasabi sa'yo. Oo, totoo. Ikaw ang ama. O ngayong alam mo na, makakaalis ka na. Anak namin ang dinadala niya. Hindi pwedeng aalis na lang ako dito nang di siya nakakausap. Talagang ginagalit mo akong tarantado ka eh, no? Alam mo, kanina ko pa gustong warakin niyang mukha mo eh pero nagtitimpi lang ako. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin, bro. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Tigas mo rin ah. Wala ka ng papel dito. Umalis ka na habang kinakausap pa kita ng maayos, gago ka. Naaalala mo pa ba yung mga napag-usapan natin nung nag-aaral pa tayo? May the best man win? Akala mo ba talaga? Porket ikaw ang pinili ni Dina, ikaw na ang nanalo? Hindi pa naman kayo kasal, di ba? Marami pang pwedeng mangyari hanggat di pa kayo nakatali sa isa't isa. Sinadya mo bang buntisin si Dina para maagaw mo siya sa akin? Anong tingin mo sa sarili mo? Bida sa teleserye? Aksidente ang pagbubuntis ni Dina. Sinwerte lang siguro ako kasi ako na ang nauna sa kanya, nabuntis ko pa. Eh gago ka pala talaga eh!
Kahit pagsusuntokin mo pa ako sa muka, wala nang magbabago bro. Masyado ka naging kampante. Alam mo competitive akong tao, di ba? Hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, hindi ako titigil. Itinuring kitang kaibigan, Migs. Bakit mo naman ginawa sa amin to? Bakit sa akin mo lang binubunton yung galit mo? Yung nangyari sa amin ni Dina? Hindi lang ako may kasalanan nun. May kasalanan din ang girlfriend mo kasi pumatol siya sa akin. Sino ba naman ako para umindi, di ba? Umalis ka na. Hanggat may katiting pa akong respeto para sa'yo. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat umalis. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Nagkausap na kami ng papa ni Dina bago ako pumunta dito. Bakit? Anong pinag-usapan nyo? Gusto niyang panagutan ko ang anak namin. Teka, anong ibig mo sabihin? Gusto niya, pakasalan ko si Dina. Ganun na nga ang nangyari, Papa Dudut. Napilitang magpakasal si Dina kay Migs para hindi masira ang reputasyon ng kanyang ama. Sa isang iglap ay inalis ako sa buhay ni Dina. Ang mga plano namin, ang mga pangarap naming dalawa ay parang alikabok na nilipad na lamang ng hangin. Nang taong ding yon ay nagpakasal sina Dina at Migs bago niya pinanganak ang kanilang anak. Masakit para sa akin na wala akong nagawa upang ipaglaban ang pagmamahala namin. Parehong nakatali ang mga kamay namin at wala na kaming ibang nagawa kundi ang panoorin na lamang kung paano gumuho ang aming pag-iibigan. Nasira ang buhay ko noong nawala sa akin si Dina, Papa Dudut. Halos gabi-gabi ako noong naglalasing. Nagkaroon ako ng iba't ibang bisyo. Natuto akong manigarilyo. Nagpakasasa ako sa mga babaeng ni hindi ko na maalala ang pangalan para lamang maalis sa puso ko ang sakit ng sugat na iniwan ni Dina. Nagpakalayo-layo ako, Papa Dudut, para malimutan si Dina, pero kahit na ilang buwan ang lumipas ay hirap pa rin akong makapag-move on. Inabot ng taon, Papa Dudut, bago ako nahimasmasan. Sinubukan kong bumangon mula sa pagkakalugmok at pilit kong binalik ang sarili ko sa dati. Mabilis naman po akong nakahanap ng bagong trabaho. Pumasok ako bilang empleyado sa City Hall at doon ay nakahanap ako ng bagong kaibigan at nakabuo ng bagong buhay. Sa bagong yugtong yon ng buhay ko, Papa Dudut, ay nakilala ko ang taong muling nagbigay ng apoy sa aking puso, si Sheila. Tendera siya sa sari-sari store na lagi naming tambayan tuwing break time. Makulit siyang tao at kaya niyang makipagsabayan sa trip ng mga nakakasalamuha niya. Sa mga sumunod na buwan naming kulitan, kwentuhan at tawanan, ay hindi ko namamalayan na siya na pala ang bagong taong nagbibigay ng ngiti sa mga labi ko. Dahil sa kanya ay mas nainganyo akong magtrabaho. Siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit nakayanan kong bumangon araw-araw at harapin ang bukas. Mas bata ng 5 taon sa akin si Sheila, Papa Dudut. Pero kung umasta siya ay daig pa niya ang matandang marami ng naging karanasan sa buhay. Naiintindihan niya ako at alam niya ang pinanggagalingan ng mga hinanakit ko sa mundo. Tao po! Ano yon? Ay, may tao pala. Di kita nakita, late mo kasi. Elvin ha, ang aga-aga, panira ka ng araw. Huwag mong sirain, ganda ng gising ko ha. Ito naman, di na mabiro. Pabili nga ng Yossi. Sige, sunugin mo pa baga mo. Hindi mo ba alam na tong Yossi na to ang naging kakampi ko nung down na down ako? Traidor yan. Akala mo lang kakampi mo pero papatayin ka rin yan balang araw. Ayos lang. Sanay na ako sa traidoran. Naranasan ko ng maloko nung araw eh. Hanggang ngayon ba, di ka pa rin nakaka-move on kay Dina? Sinong Dina? Oh, tingnan mo. Ang pait-pait. Alam mong matagal na ako naka-move on sa parting yun ng buhay ko. So hindi mo na siya mahal. Tinatanong pa ba yan? May mahal na akong iba eh. Kaharap ko nga ngayon oh. Tsura mo? Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Kapag binitiwan mo na yung past mo.
Matagal na akong nakawala sa nakaraan ko. Kahit banggitin mo pa ang pangalang Dina, wala na akong mararamdamang sakit. Alaala na lang siya sa isip ko. Hindi ako naniniwala. First love never dies, sabi nga nila. Well, hindi naman talaga namamatay ang first love. Nandyan pa rin yan. Pero ang first love, nahihigitan ng true love. Ay sus, ibang klase ka talagang bumanat no. Ilang chicks nang napa-oo mo sa linyang yan. Ikaw pa lang, kung sakali. Alam mo, ganito lang yan eh. Hindi ko ikukwento sa'yo ang nangyari sa amin ni Dina kung hindi pa ako nakaka-move on. Tanggap ko nang tapos na ang kwento naming dalawa. Sa bagay, ibang-iba ka na ngayon kumpara nung araw na una kitang nakita. Bakit? Ano bang itsura ko nun? Alam mo yung ngumingiti ka pero hindi abot sa mata? Yung parang pinipilit mong magmukhang masaya sa labas pero sa loob mo durug ka pa rin? Ganun ang galawan mo nun eh. Pero ngayon, kahit hindi ka ngumiti, kita ko na sa mata mong saya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng nararamdaman ko ngayon. Dahil sa'yo, nakaramdam ulit ako ng tuwa. Dahil sa'yo, na-motivate akong ipagpatuloy ang buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit palagi kong inaabangan kung ano ang kalalabasan ng kinabukasan. Napakamakata mo namang magsalita. Pwede ka nang sumulat ng tula. Ganyan bang nagagawa kapag na broken heart? Kung iyong mamarapatin, Binibini, akin sanang hihingin ang iyong kamay upang may makatuwang ang aking pusong sugatan. Sineryoso mo naman? Pero di nga, puwera biro. Wala ka ba talagang gusto sa akin? Hay nako, kung alam mo lang kung gaano kita ka-crush nung una kitang nakita. Alam mo, nasanay na akong palagi kang nandyan. Siguro nga, gusto na rin kita. Kung gusto mo rin naman pala ako, bakit ayaw mo pa akong sagutin? Alam ko kung gaano kalalim ang pagmamahal mo kay Dina. Sa paraan pa lang ng pagkukwento mo nun sa kanya, nadama ko na yung bigat ng sakit na naramdaman mo. Natatakot lang ako na baka nakakapit ka pa rin sa kanya hanggang ngayon. Natatakot ako na kapag nag-commit na ako sa'yo, masaktan lang ako kapag nalaman kong may natitira ka pa ring pagmamahal sa kanya. Mahirap kalabanin ang first love, Elvin. Sheila, ikaw na ang mahal ko ngayon. Alam ko kung gaano kasakit ang maloko at hindi ko gagawin sa'yo yun dahil ayokong saktan ka. Oo, malaki ang naging parte ni Dina sa buhay ko pero past na yun eh. Kumbaga nasa likuran ko na ang lahat ng yun. Nalampasan ko na. Ang mahalaga na para sa akin ay yung nasa harap ko. Hindi nagtagal ay sinagot din ako ni Sheila Papadudut. Sa kanya ko ibinuhol sa buong puso ko. Namuhay kami sa sarili naming mundo kung saan ay ginawa ko siyang reyna at itinuring naman niya akong hari. Aaminin ko po noong una ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapag-move on kay Dina. Pero dahil kay Sheila ay unti-unti ko na rin siyang pinakawalan sa puso ko. Mabilis na lumipas ang mga araw, umabot kami ng 5 taon bilang mag-boyfriend at girlfriend bago ko napatunayang siya na talaga ang the one. Nag-propose ako sa kanya, Papadudut, kasama ang buong kong pamilya at mga kaibigang sumuporta sa aming relasyon. Ibinigay niya sa akin ang matamis niyang oo at matapos ang 1 taon ay nangako kami sa harap ng Diyos. Naaalagaan at susuportahan namin ang isa't isa sa hirap man o sa ginhawa. Hindi naglaon ay dumating na rin sa buhay namin ang bunga ng aming pagmamahalan. Mahal? Kanina ka pa dyan sa banyo ah. May problema ba? Sandali lang. Sheila! Ano bang nangyayari? Okay ka lang ba? Mahal! Akala ko naman kung anong nangyari sa'yo. May good news ako sa'yo! Ano yun? Huwag mo sabihin. Oo! Magiging tatay ka na! Di nga. Seryoso? Walang halong biro? Seryoso! Tingnan mo to.
Nag-pregnancy test ako, tapos may 2 linya. Ibig sabihin, positive! Buntis ako! Ah! Yes! Woohoo! Yes, yes, yes! Thank you po! Sa wakas! Woohoo! Magiging tatay na ako! Woohoo! Congrats sa atin, mahal! I love you! I love you so much, mahal! I love you too! Naku, mahal! Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay tong balitang to! Sa tingin mo, babae o lalaki? Kahit anong lumabas, masaya ako. Pero sana, babae, no? Para magkaroon na ako ng prinsesa. Paano yan? Lalaki ang gusto ko. Eh di gawa na lang tayo ng bago. Loko, hindi pa nga nabubuo panganay natin, yan ang nasa utak mo. Pero seryoso, ang saya ko ngayon. Masaya ako na nakilala kita, Elvin. Masaya ako na ikaw ang napangasawa ko, na ikaw ang kasama kong bubuo sa pamilyang inaasam ko. Ako rin, mahal. Nagpapasalamat din ako na dumating ka sa buhay ko. Hindi mo alam kung gaano ka kaimportante para sa akin. Dahil sa'yo, nabigyan ng saysay ang buhay ko. Masaya ako na naging instrumento ako para maibalik mo ang sarili mo sa dati. Ang seryoso mo naman. Naiiyak tuloy ako. Ikaw nagsimula eh. Alam mo, nung una tayong nagkita, hindi ko nakwento sa'yo to pero down na down din ako noon. Kagagaling ko lang din nun sa matinding breakup eh. Pero nung nagsimula ka magkwento ng nangyari sa'yo, napaisip ako na mas masakla pa pala nangyari sa'yo. Kaya ayun, hinayaan ko na lang na ilabas mo sa akin lahat ng sama ng loob mo. Teka, hindi ko alam yun ah. Hindi ka kasi makwento kaya wala akong alam sa love life mo noon. Sabi ko sa sarili ko nung sinagot kita, kailanman hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa ng ex mo. Masyado nang nadurog ang puso mo sa nangyari kaya promise ko sa sarili ko na aalagaan kita hanggang sa pagtanda mo. Salamat, mahal ah. Ikaw ang naging sandalan ko nung panahong akala ko hindi ko nakakayaning lumaban. Sino bang magtutulungan kundi tayo lang din namang mga sawi sa pag-ibig, di ba? Nakakalungkot lang, Papa Dudut, na huli na noong nalaman kong may pinagdadaanan din pala noon si Sheila habang kino-comfort niya ako sa aking problema. Kung nalaman ko lang sana ito ng mas maaga ay sana'y nasuportahan ko rin siya sa sarili niyang pinagdadaanan. Ipinangako ko na lang sa sarili ko na babawi ako sa kanya sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa at ama. Nang taong ding yon, Papa Dudut, ay sinubukan kong magpundar ng maliit na bahay at lupa para sa amin ni Sheila at ng magiging anak namin. Inulan kami ng mga pagbate at suporta mula sa mga malalapit naming kakilala. Hindi man perpekto ang relasyon namin ni Sheila dahil minsan ay tinutoyo rin siya pero masasabi kong isa na kaming masaya at kontentong pamilya, Papa Dudut. Nagpatuloy ako bilang government employee sa aming lugar samantalang nagtayo naman ang maliit na kainan si Sheila para makatulong sa mga gastusin. Babae ang naging panganay namin, Papa Dudut. Nasundan ng unikaihan namin ang kapatid na lalaki matapos ang 2 taon. Nang mga panahong yon ay wala na akong mahihiling pa. Dahil tila ba nasa akin na ang lahat. Meron akong maalagang asawa, 2 makukulit na chikiting, sariling bahay at matinong trabaho. Akala ko wala nang darating na problema sa buhay namin hanggang sa muling magbiro ang tadhana. Matapos ang mahigit 10 taon, ay muling nagtagpo ang landas namin ni Dina. Papa Dudut, kung tatanungin niyo po ako kung ano ang nararamdaman ko nang muli kong nakita si Dina ay sari-saring emosyon ang magiging sagot ko. Pero sa lahat ng emosyong naramdaman ko ay mas nangibabaw ang sakit. Para bang nagbalik kasi sa akin ang lahat ng nangyari. At kasama na rito ang dating naramdaman ko sa unang taong inibig ko. Nagkita kami ni Dina sa kasal ng dati naming kaibigan sa kolehiyo.
Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay nasa probinsya sina Sheila kasama ang dalawa naming anak upang bisitahin ang lola nilang may sakit. Hindi na ako nakasama pa sa kanila dahil sa trabaho ko. Habang wala ang asawa ko ay ginamit ko ang opportunity para makabawi sa mga kaibigan kong hindi ko na nakikita simula noong magkaasawa ako. Awkward man ay nagkumustahan kami ni Dina. Para lang kaming magkaibigan na matagal nang nawalay sa isa't isa. Nalaman kong hiwalay na pala sila ni Migs. Naghiwalay silang 2 taon matapos silang ipakasal ng kanilang mga magulang. Ang taon kung kailan naman lumalim na ang samahan namin ni Sheila. Elvin? Oh, Dina? Wow! I know. It's been what, 10 years? Tama ba? 10 years na ba nung huli tayong nagkita? Yeah, more or less. Kumusta ka na? Mabuti naman ako. May asawa na tsaka 2 anak. Oh, that's good. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta kayo ni… Actually, naghiwalay na kami. Matagal na. Oh, bakit? May nangyari ba? It's a long story. Sabihin na lang natin na marami siyang babae. Hindi lang isa, hindi lang 2. 4 sila. I'm sorry. Hindi ko alam. Good riddance, sa totoo lang. Sobrang toxic ng relationship namin. Dream come true nga sa akin nung naghiwalay kami eh. Hindi ko naman talaga kasi siya minahal in the first place. Ikaw, bakit hindi mo kasama yung wife mo? Nasa probinsya sila ngayon. May sakit ang nanay niya kaya kinailangan niya munang bantayan. Ganun ba? Elvin, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Napatawad mo na ba ako? Ano ka ba, matagal na yung nangyari sa atin. Oo naman, napatawad na kita. Kasi ako hindi pa. Hindi ko pa napapatawad ang sarili ko sa ginawa ko sa'yo. Yung nangyari sa atin, parte na lang yun na nakaraan natin. Siguro, oras na rin para patawarin mo ang sarili mo. Ang hirap eh. Lalo na tuwing naiisip ko yung what ifs sa buhay ko. What if hindi na lang ako lumabas tong gabing yon? What if hindi ako pumayag sa gusto ni Papa? What if hindi ako nag-I do sa altar? Tayo pa kaya hanggang ngayon? Yan yung mga katanungan natin sa buhay na kailanman hindi na natin masasagot. Kaya nga what if eh. Kasi pinili natin yung ibang direksyon. Marami tayong choices sa buhay pero isa lang ang pwede nating piliin. Kung pinasok mo yung isang pinto, hindi mo na malalaman kung ano yung laman ng kabilang pinto. 'Di ba? What if pinaglaban mo ko? Dina. What if hindi mo ako hinayaang mapunta kay Migs? Isa lang yan sa mga paulit-ulit na tinatanong ko sa sarili ko eh. Iniwan mo ko, Elvin. Hinayaan mo lang akong mapunta kay Migs. Anong gusto mong gawin ko? Kalabanin ko yung papa mo. Tsaka galit din ako ng mga panahon na yun. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko. Habang pinapanood kong mapunta sa ibang lalaki ang babaeng pinakamamahal ko. Nung naghiwalay kami ni Migs, gusto kitang puntahan, alam mo ba yon? Gusto kitang hanapin para sabihing mahal kita. After all those years, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Huli na ang lahat, Dina. May pamilya na ako. At masaya na kami sa buhay namin. Mahal mo pa ba ako? May natitira pa bang pagmamahal dyan sa puso mo para sa akin? Hindi ko masasagot yan. Hindi mo masagot kasi ako pa ang laman ng puso mo, di ba? Tama ba ako? Dina, ano ba talagang gusto mong sabihin? Gusto kong masagot yung what if ko, Elvin. Gusto kong malaman kung anong mangyayari kung naging tayo sa huli. Hindi na mangyayari yan. May pamilya na ako, Dina. Pero ako naman ang mahal mo, di ba? Kahit na anong pagtangi ang gawin ko, Papa Dudut, ay alam ko sa sarili ko na tama ang sinabi ni Dina. Meron pa rin natitirang katiting na pagmamahal para sa kanya. At kahit na ilang taon na ang lumipas,
Kahit paulit-ulit ko pang sabihin sa sarili ko na hindi ko na siya mahal, na nakapag-move on na ako, ang totoo ay meron pa ring tinitibok ang puso ko para sa kanya. Nakatago lang ang lahat ng ito sa kalaliman ng puso ko. Pero noong muli kong nakita si Dina ay lumabas ang lahat ng nakatagong emosyon. Nang gabing yon ay isang pagkakamali ang hinayaan naming mangyari, Papa Dudut. Matapos ang reception ng kasal at magpaalam sa mga kaibigan ay dumiretso kami sa isang hotel ni Dina. Doon namin binalikan ang lahat. Doon namin nilabas ang frustration namin sa pag-ibig na ipinagkait sa amin. Doon ay buong gabi naming pinagsaluhan ang isang kasalanan. Kinaumagahan ay mabilis kong pinagsisihan ang ginawa ko, Papa Dudut. May asawa at anak na ako at wala silang kamalay-malay sa ginagawa ko. Maliban dito ay binigyan ko ng peking pag-asa si Dina na meron pa kaming pagkakataong magkabalikan kahit alam naming dalawa na kailanman ay hindi na mangyayari yon. Inupo ako ng konsensya ko, Papa Dudut. 2 babae ang sabay kong niloko. Parang ginawa ko na rin ang ginawa sa akin ni Dina 10 taon nang nakakalipas. Ayokong maramdaman ni Sheila ang sakit na nararamdaman ko noon dahil sa pagtataksil ni Dina. Kaya naman nag-decide ako, Papa Dudut, na hanggat maaga pa ay tapusin na namin ang lahat sa pagitan namin ni Dina. Sorry I'm late. Pinagluto ko pa kasi si Marco ng dinner niya. Marco? Siya ba ang… Oo, siya yung anak ko. Ang bilis nga ng panahon kasi ang laki na niya. Sabi ko nga sa kanya, don't grow up so fast ha. Parang kailan lang kasi nung I'm sorry. Hindi ko sinasadyang magkwento. Okay lang. Anyway, nag-order ka na ba? What do you want for dinner? Dina, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Nakipagkita ako sa'yo para… si Sheila. Sorry. Kailangan kong sagutin to. Sige lang. Hello, mahal? Hello, mahal. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Eto, kumakain ako sa labas ngayon. Mag-isa ka lang? Ay, hindi. May kasama akong kaibigan. Sinamahan niya ako kasi wala akong kasamang kumain. Ganun ba? Pasensya na ha. Wala ka tuloy kasama. Miss ko na nga kayo eh. Kailan ba ang uwi niyo? Matatagalan pa siguro. Lumala kasi ang lagay ni nanay eh. Ganun ba? Okay naman ako dito, huwag ka mag-alala. Sabihin mo kay nanay, magpagaling siya ha? Oo, sasabihin ko. Mag-ingat ka dyan ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Yaan mo, babawi ako pag uwi ko. Okay mahal, abangan ko yan ha. Sige na. Good night. I love you. Good night mahal, I love you too. Ang sarap marinig kung gaano kayo kasaya. Aalis na lang ako. Siguro magkita na lang tayo sa ibang araw. Teka, Dina. Huwag ka munang umalis. Please, maupo ka na muna sandali. May gusto talaga akong sabihin sa'yo eh. Kaya ako nakipagkita sa'yo ngayon kasi may gusto sana akong linawin tungkol sa ating dalawa. Yung nangyari sa atin last time. Sorry pero isa yung pagkakamali. Oo nga naman. Pagkakamali. Isa lang yung pagkakamali. Mabait na tao si Sheila. Siya ang tumayong sandalan ko noong mga panahong tinalikuran ko na ang buhay. Ibinigay niya sa akin yung pagmamahal na kailangan ko. At ayoko siyang lokohin ng ganito. Ang tanga ko. For a moment, naniwala talaga ako na may pag-asa pa tayo. Dina, I'm sorry. Naiintindihan kita. Ang tanga-tanga ko. I'm so sorry kung hindi kita naipaglaban nun. Sorry kung hinayaan kitang mapunta kay Migs.
Gulong-gulo na ako nun eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang bilis ng mga pangyayari. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Elvin. Wala din naman akong ginawa eh. Pareho nating binitawan ang isa't isa. Pero at the end of the day, kasalanan ko pa rin. Ako ang nagsimula ng lahat kung bakit tayo naghiwalay. Pero masisisi mo ba ako kung hanggang ngayon mahal pa rin kita? Mahal din naman kita eh. Mahal na mahal. Pero kapag pinagpatuloy natin to, malaking kasalanan ang gagawin natin. Pareho na tayong kasal, Dina. Ayoko rin namang makasira ng pamilya eh. Naiintindihan ko kung hanggang dito na lang tayo. Wala na akong magagawa. Alam mo kung bakit hindi pa tayo makapag-move on? Kasi wala tayong proper closure. Bigla na lang tayong lumayo sa isa't isa. Hindi na natin binigyan ng pagkakataon ng mga puso natin na tanggapin ang mga nangyari. Siguro nga, ito na ang pagkakataon para magpaalam tayo sa isa't isa. Oo. Masakit. Pero kailangan. Patawarin mo na ang sarili mo, Dina. Huwag mo nang hanapin yung mga what if mo. Mabuhay ka kasama ang anak mo nang walang pagsisisi. Ay. Siguro pinagtagpo tayo ulit para dito. Para tapusin na ang nakaraan natin na pilit tayong hinihila pabalik. Para marating na natin ang dulo. Ganun na nga. Tandaan mo, Dina. Ikaw ang first love ko. At hindi yun magbabago. Nandito lang ako para sa'yo. Patuloy pa rin kitang mamahalin. Pero this time, bilang isang kaibigan na lang. Thank you. Thank you dahil binigyan mo ko ng chance na sabihin lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Thank you dahil minahal mo ko. Inalagaan mo ko at itinuring na sarili mong reyna. Nakakalungkot na dito tayo magtatapos pero at least nahanap na natin ang ever after natin, diba? Hindi nga lang happy. Salamat sa lahat, Elvin. Maraming salamat din sa mga alaala, Dina. Pwede ba kitang mayakap? For the last time? Matapos naming isara ang nakaraan namin ni Dina ay nakahinga ako, Papa Dudut. Para akong natanggalan ng tinik sa dibdib. Sa wakas ay nakalaya na ako mula sa una kong pag-ibig. Wala na akong binibit-bit pa na bagahe mula sa nakaraan. Sa buhay, napagtanto ko, Papa Dudut, na may mga bagay-bagay tayong kailangang bigyan ng priority. May mga kagustuhan tayo at may mga pangangailangan na dapat piliin. Sa kanilang dalawa ni Dina at Sheila, si Dina ang gusto ko pero si Sheila ang kailangan ko. Ibang-iba man ang pagmamahal ko kay Sheila kumpara kay Dina, ay si Sheila ang nagbigay sa akin ng rason para mabuhay. Siya ang nagbigay sa akin ng masayang pamilya na pinapangarap ko at ayokong sirain ang tiwalang ibinigay niya sa akin para lamang sa pansarili kong kapakanan. Matapos noon, Papa Dudut, ay nag-file agad ako ng emergency leave at sinundan ko ang mag-ina ko sa probinsya. Eto na ngayon ang buhay ko, eto ang pinili kong landas at masaya ako sa naging desisyon ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, dahil binigyan nyo ng pansin ang aking kwento. Sana katulad ko ay may natutunan ang mga kabarangay natin sa naging kwento ng aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elvin. Alam nyo mga kabarangay, mahirap po talagang mag-move on sa mga totga natin. Lalo na kapag maya't maya ay bumabalik pa rin sa ating alaala ang mga masasayang pangyayari sa buhay natin na kasama sila. Pero lagi ninyong tatandaan na may rason kung bakit natin sila naging totga. Pinakawala natin sila or iniwan natin sila dahil may ibang tao talaga na nakatakda para sa atin. Kaya tama ang naging desisyon ng kabarangay nating si Elvin na ayusin agad ang pagkakamaling nagawa niya
bago pa man lumaki ang kanyang problema. Minsan mas maganda talagang pakawalan na lang ang nakaraan, pero huwag na huwag nga lang nating kalilimutan ang mga aral na ibinigay nito dahil yan ang mga bagay na bubuo sa ating pagkatao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love